my God! What happened to me last night? Bakit ako nandito? Nailibot niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng silid na kinaroroonan. Simple ang ayos ng silid at nakahiga siya sa malaki at malambot na kama. Kulay gray ang kulay nito at may malaking chandelier sa pinakagitna ng ceiling. Naroon din ang amoy ng lavender na ginamit na air freshener. Pumangon siya sa kinahihigaan, ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makitang iba ang kanyang damit na suot. Isang malapad at malaking t-shirt na kulay asul. At halos hanggang sa kalahati ng kanyang hita ang abot ng tabas na kinalabas ng kanyang mabibilog at mapuputing hita. At ang nakapagpahigit ng kanyang hininga ay nalaman niyang wala siyang suot na bra at ang kanyang pang-ibaba ay brief? Oh my God! Sino nagbihis sa akin? Why I am wearing this? Shock sa sariling tanong niya at mabilis na tumayo. Akmang palapit na siya sa pinto ng silid para maghanap ng tao nang biglang bumukas yun at nagulat siya sa taong nasa harapan. Bit-bit nitong isang maliit na tray na may lamang chocolate milk, egg sandwich at grapes. Lucas? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya dito. Good morning, honey. Bati nito na tila may nakakalokong ngiti sa mga labi. Nasa mga mata nitong amusement habang nakatitig sa kanyang muka. Why you look like seeing a ghost? Dagdag pa na biro nito nagsimulang pumasok sa silid at nilapag ang dala nitong tray sa mesita. Bakit ka nandito? Nasaan ako? In my house, honey. Welcome. Simpleng sagot nito. What the? Hindi mo naalalang nangyari kagabi? Amused na tanong nito sa kanya. Naupo ito sa sofa habang humahagod ang tingin sa kabuuan niya. Hindi malaman ni Aya ang mararamdaman. Bakit kung iba ang gumagawa noon sa kanya, halos kinikilabutan siya. Ngunit bakit ngayon ang lalaking ito, mas tila lalo siyang nakakaramdam ng pag-iinit? Hindi tuloy niya maiwasang pumasok sa isip niya ang ilang gabing na pagsaluhan nila noon. Bigla tuloy siyang napahiya sa sarili at hindi naiwasang pamulahan ng muka. Bakit ka nagbablush? Amused na tanong nito sa kanya habang tinitigan siya. Of course I'm not. Pwede ba lumabas ka na? Anyway, nasan nga palang mga damit ko? Oh my goodness, sino pala nagpalit ng damit ko kagabi? Nanlalaki mga matang tanong niya rito. Guest who? Sa palagay ko naman wala ibang tao nandito maliban sa ito sa akin. Nakakalokong sagot nito. Naningkit ang mga mata ni Aya at akmang magsasalita pa sana, ngunit pinigil na lamang ang sarili. Give him my clothes. I am sorry, but it's on the laundry. Oh my, but I need to go home na. Later, we don't have finished yet. Finish on what? Pwede ba Mr. Montero? Wala akong panahon makipaglaro sa iyo ha? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Who told you na nakikipaglaro ako? Tinaasan niya ito ng kilay. And what is it again? Are you up to something? Of course not. What should I do that? I just want to make clear one thing. What do you mean? Tintigan siya nito ng pagkalagkit-lagkit. Halos mapigil ni Aya ang kanyang hininga sa samot-saring emosyon ng ngayon nasa kanya. Excitement, takot at pangamba. I just want to clarify who is your children's father. Natawa si Aya sa tanong nito. Really? Tinatanong mo talaga sa akin yan? Ano, babalik na naman ba tayo sa una? Hindi ba't malino na sinabi ko sa iyo noon pa man? Ang tungkol dyan? What? Saying that their father was dead? Even though he's alive? What are you afraid of? Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Please, don't interfere in my own problems. Ano naman sa'yo kung hindi ko man sabihin ang totoo sa kanila? I have the right to know. Sandali nga, pinupunta mo ba ako dito para dyan? Not just that. I just want to make sure one thing. And I already prove it. Natawa si Aya at napailing. Since you already prove it, can you let me go now? No? You stay here unless I say so. What? You're insane! Nagkibit balikat ito at lumapit sa kanya. Pigil ang hininga na nilabanan niya mga titig nito nang halos gahibla na lamang ang pagitan nilang dalawa. Tinas nitong kamay at hinawi ang ilang hibla ng kanyang buhok na nalaglag at inipit yun sa kanyang tenga. Walang salitang tinitigan nito ang kanyang mga mata na pilit niyang pinaglabanan. Ang mga palad nito'y unti-unti naglakbay sa kanyang batok. At hindi naiwasan ang dalagang mapapikit. Tumatama ang mainit nitong hininga sa kanyang mukha na nakapagdudulot sa kanya ng kakaibang kiliti.
hanggang sa maramdaman niya na banayad na paghaplos nito sa kanyang batok at balikat. "You miss me?" Anas nito. Walang maapuhap na sagot mula kay Aya. Natakot din siyang magmulat ng mga mata at mabasa nito ang emosyon niya sa oras na yun, hanggang sa naramdaman na lamang niya ang paglapat ng labi nito sa mga labi niya. Banayad sa una, ngunit hindi nagtagal at naging mapaghanap ito. Hindi napigil ni Ayang sarili at kusang inanyayahan ito. Tinugon niyang mga halik nito hanggang sa kapwa sila nadala. Naramdaman niya ang pagbaba ng palad nito sa kanyang bewang at banayad na pagpisil doon. Kakaibang init ang naging dulot nun sa kanya. Mas lalo pa siyang nadala sa nararamdaman ng unti-unti ay tumaas ito't pumailalim sa kanyang suot na blouse. Hanggang sa maapuhap nito ang kanyang malayang dibdib at banayad na minasahe yun. Hindi napigilan ang ungol niya kasabay ang pagliyad na mas lalong nakapagpalakas sa loob ng lalaki at mahigpit siyang kinulong sa mga bisig. Bumaba ang labi nito sa kanyang panga hanggang sa kanyang leeg. Sobrang nag-init ang pakiramdam ni Aya sa oras na yun. Gustuhin man niyang pigilan to, ngunit ayaw makisama ng kanyang katawan. Mas nanaig sa kanyang kagustuhang tighawin ang natitirang init sa kanyang kaloob-looban, hanggang sa maramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. At kasunod ay ang paglapat ng katawan niya sa malambot na kama, habang hindi humihiwalay ang labi nila sa isa't isa. Habang nasa loob ng banyo si Lucas, sinamantala ni Ayang pagkakataon na tingnan ang paligid ng silid. Nilapitan niya ang mesa na nasa bandang gilid at pinagmasdan ng mga larawan na naroon. Umagaw rin ang pansin sa kanya ng isang maliit na box na nasa ibabaw. Curious na kinuha niya yun at binuksan. Napangiti siya nang makita na isa yung napakaganda at napaka-eleganting singsing na may pusong bato ng diamond. Dala ng kapilyahan, sinubukan niya yung isuot sa kanyang palasingsingan at nagulat siya nang makitang kasya yun sa daliri niya. Hindi pa siya nakontento at sinubukan niyang buksan ang ilang drawer na naroon. Matapos ay ang closet naman itong kanyang tiningnan. Kunot noong napaisip siya dahil mangilan-ngilan lamang ang mga gamit nito naroon. Natuon ang pansin niya sa drawer nito. Ewan ba't kung anong kapilyahan ang pumasok sa isip niya at na-curious siyang makita kung pati ba ang mga underwear nito ay iilan din. Binuksan niya yun at tiningnan. Taliwas sa inaakala niya, puno yun ng iba't ibang branded na underwear. Nakaramdam tuloy siya ng hiya sa kanyang sarili. Akmang isasara na sana niya yun nang may isang napansin na kakaiba sa lahat. Curious na kinuha niya yun para tingnan. Panty? Kunot noong aniya sa sarili. Paano nagkaroon ng panty sa mga gamit niya? Bulong niya. Hindi rin naman yun ang gamit niya kagabi dahil alam niya na kulay white yun. Out of curiosity, binuklan niya yun para tingnan. At nanlaki ang mga mata niya nang makita na halos pareho yun sa ilang piraso ng kanyang undies na binili niya ng set. Why is he keeping it? Hindi napigilan sa sariling na itanong niya. Akmang ibabalik na sana yun sa drawer. Nang bigla naman itong lumabas mula sa banyo at kitang-kita nito na hawak niya ang undies habang nakataas pa sa ere ang kanyang mga kamay. What are you doing? Amuse na tanong ito sa dalaga. Ha? Pinamulahan ng muka si Aya. Chine-check mo bang mga gamit ko? Kaswal na tanong nito. Masama ba? Napairap dito na tugon ni Aya habang pinamumulahan ng muka. Nahiya siya sa nakitang nakatapis lang na tuwalya ang lalaki at tumutulo pa ang tubig mula sa basang buhok nito pababa sa malapad at malaman nitong dibdib. Then, why are you holding this? Anito't kinuha sa kanyang hawak niyang black lace panty. Nandilat ang mga mata ni Aya nang diretso nitong dinala yun sa ilong nito't inamoy. What are you doing? I mean, why are you hiding that thing? Are you gay? Kunot noong binalingan siya ng lalaki. After what happened to us, ngayon mo sasabing bading ako? Then why do you have that woman thing? Aniya sabay nguso sa hawak nito. Ngumisi ito na tila nakakaloko. I wonder if the woman recognized their things once it was handed by others. Napatikwas ang kilay ni Aya sa sinabi nito. All things have a copy. So why does it come to your mind that we need to recognize it anyway? Do you know whom it belongs to? Anito tuwing nagayway pa sa ereng hawak na panty. Pinamulahan ng mukha si Aya. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Doesn't it belongs to you? Paanas na bulong ito sa kanya.
Mas lalo nagkulay kamatis ang kanyang mukha. If it was my belongings, then how did it come to you? Don't you really remember how? Because it was left by the woman I had with one night long time ago in my clubhouse. Nabaling ang tingin ni Aya sa gawin ng salaming bintana. Hindi niya kayang labanan ang mapanuring mga tingin nito. Saka nagbalik sa kanyang alaala ng naging kapangahasan niya noon. Tama ba ang narinig niya? No, tanggi ng isip niya. Kung totoo man yun, ibig lang sabihin na ito nga ang ama ng mga anak niya? Napailing siya at napaatras. Parang bigla siyang sinalakay ng takot sa mga oras na yun. Akmang tatalikod na siya rito nang bigla nitong hawakan ng kanyang braso. Hindi mo pa ako sinasagot. Para saan pa? I want to know if this is yours. Paano ko naman sasabing sa akin yan? Aba, mali ko ba kung sa kaninong babae na inuwi mo dito may-ari niyan? Naamis na tinitigan siya nito. Okay, fine. But I want you to show something. Again? Walang imik na binuksan itong drawer at inabot sa kanyang isang litrato. Isn't it you, right? Pinamulahan ng mukha si Aya matapos na makilala ang larawan. Siya nga ang nasa larawan noong gabing lumabas siya kasama si Naan at nalasing siya. Matapos noon ay hindi niya na namalayan ang mga sumunod na pangyayari. At ano naman ang connection ng larawan na yan? Bakit meron ka niyan? It's my club, so that's mean na magagawa kong alamin ang identity ng mga taong pumapasok at lumalabas dito. Which means, kilala ko rin kung sinong babaeng nakasama ko. That unforgettable night. And it's none other than you. Biglang napaatras si Aya. Now, can you tell me the truth or not? Besides, even if you lie now to me, I also know the answer. All I want is the confirmation from you. Of what? Is that winner my child? Namutla si Aya sa naging tanong nito. Napahawak siya sa sentido at nahiya na aminin hindi naman niya talaga kilala kung sinong ama ng mga bata dahil hindi naman siya nagka-interes na hanapin pa ito. Tsak na pagtatawanan siya nito. I don't know. Kumunot ang noo nito. What does that mean? Hindi ko alam. Hindi ko kilala since hindi naman ako nagka-interes na hanapin pa siya. At para ano pa? Sandali nga, bakit ba parang siguradong sigurado ka na ikaw na nga ang ama nila? May proof ka ba? Of course, I have. Alin, ang Andes na hawak mo? Kahit naman siguro ilang babaeng meron set niyan eh. Anong mali ko ba kung nagkataong may pagkakapareho lang kami? But I won't forget the person who was with me that night. And it was you, Aya. Sumula pa man pala nang makilala mo ko. Kilala mo na kung sino ako? Yes. Napailing si Aya at napabuga ng hangin. So ano ngayon ang plano mo? Kahit sabi mo pa na anak mong mga anak ko, sa mata ng Diyos at tao mali pa rin ang nangyari sa atin. Oh my God, why do you say that? Because we are siblings, right? Matagal na napatitig si Lucas sa dalaga sa tila pagkadismaya nito sa nasabi. Flashback. What are you doing here? Tanong ng kanyang ama matapos siya nitong maabutan sa veranda. Kasalukuyan siya nag-iisa habang nag-iisip. Nating papa, mas makakagaan sa'yo kung sasabihin mo sa akin ang problema mo. Anong malay mo baka makatulong ako? Tungkol ba saan yan? Sa trabaho o sa babae? Napalingon siya sa ama. Nakangiti ito at kagaya niya ay nakatanaw sa malayo. Hindi ko lang maiisip, Dad. Paano kung may gusto ka pero sa tingin mo'y mali? What will you do? Depende kung paano mong nasabing mali, iho. Means, tingnan mo muna kung anong naging mali saka mo pag-isipan ng solusyon. Okay. Halimbawa na may gusto akong babae pero in the end, hindi pala kami pwede. In what way na hindi po pwede? Napabuntong hindi nga si Lucas. Parang naalangan siya kung paano sasabihin sa ama ang nararamdaman niya para kay Aya. I know, you don't need to think about it. Napakunot ang noon ni Lucas at napabaling sa ama. Nagtaka siya sinabi nito. Wala pa akong sinasabi, Papa. Natatawang sabi niya rito. Yes, I know. Pero ako pa rin ang ama mo at alam ko kung anong nasa puso mo. You can't hide it in me. So you know what I feel right now? Tumangwit at tinapik siya ng bahagya sa balikat. Follow what your heart says. But what if it's wrong? What's wrong? I'm in love with a woman, Papa. Then go for it. How can I go, Papa? Kung simula pa man mali na. Si Aya ba ang tinutukoy mo? You know about her? Tinapik nitong balikat niya. Don't worry, walang mali sa iniisip mo. Kailan mo ba siya balak ihatid sa altar? Hindi makapaniwala si Lucas na napatingin sa ama. But we are siblings. Yes, but not in reality. Aya is my only daughter, and you is my son, also by adoption.
Yes, I adopted you after you get born. Your father died for being a loyal man to me, and your mother passed away after giving birth to you. But I didn't let you know it so you won't feel others to us. I treat you as my own blood. Nakaramdam ng kaluwagan sa dibdib si Lucas. Hindi niya sukat akalain na ampun lamang siya nito. But on the other side, mas ikinatuwa niya yun dahil hindi niya masasabing mali ang nararamdaman niya kay Aya. Papa. Yes, that's true. And I'm sorry if I didn't tell you to you before. It's okay, Papa. You don't know how happy I am now. Niyakap niya ito ng mahigpit. Go on, buuin mo ng broken pieces mo. End of flashback. Hey, are you okay? Untag ni Aya sa kaharap. Bagya pa niyang kinaway ang kanyang palad sa harapan ng mukha nito. Ah, yes. Lumapit si Lucas kay Aya at mabilis na hinuling bewang nito at kinulong sa mga bisig niya. Hey, stop it! Bitawan mo nga ako! Angal ni Aya. Bakit ko naman gagawin yun? Ano ba? Obvious naman na mali ito, diba? At saka wait, may hindi ka pa sinasabi sa akin. May sinabi ko ba sa mga bata para isipin nila na ikaw ang ama nila? Of course. Deserve naman nilang malaman kung sino ama nila, hindi ba? But how? Bibigyan mo ng maling pag-asa mga bata? Of course not. Gagawin ko ba yun without having a proof? Kunot noon tinitigan niya ito sa mga mata at nakita niyang senseridad ng sinabi nito. Here, maang nakinuha niyang inabot nitong papel at tiningnan. Ganun na lang ang gulat niya nang malaman na DNA results yun ni Lucas at mga bata. Seryoso ka ba dito? Tumango si Lucas. But maybe it's wrong. Walang mali at patutunayan ko yan sa'yo. Nagbibiro ka ba? Hoy, hindi ngayon na tamang pagbibiro. I know, kaya nga nagseseryoso, hindi ba? Lumuhod dito sa harapan niya at mula sa misita ay kinuha nitong maliit na box na binuksan niya kanina. Binuksan nito yun at tumabad kay Aya ang singsing na sinukat niya kanina. Will you marry me? Nalaki ang mga mata ni Aya at natutup ang bibig. Pwede ba tumayo ka dyan? Magkakasala tayo sa ginagawa mo eh. Di ba sabi ng hindi pwede? Magkapatid tayo sa mata ng tao at ng Diyos. Sino may sabi? Ano ba? Nagmarcha si Aya palabas ng pinto. We are not real siblings. Napalingon si Aya kay Lucas na may pagtataka. Yes, I am adopted son. Hindi nakahuma si Aya at nanatili sa kinatatayuan hanggang sa nakalapit si Lucas at niyakap siya. Yes, you heard it right. Kaya nga tinatanong kita if you want to marry me para mabuo natin ang pamilya natin. Will you marry me? I can't believe it. Sa dami ng mga pangit na napagdaanan ko noon, I never imagine na mabubuo ko pa pala muli ang pamilya ko na akala ko matagal nang wala sa akin. Madamdaming ani ni Aya. Kasalukuyan silang nakahiga ni Lucas. Relax at kampante siyang nakahiga habang nakaunan sa malapad na dibdib na lalaki. Panay ang himas nito sa kanyang mahaba't malambot na buhok habang dinadampian ng pinong halik at inaamoy. Are you happy now? Anas ni Lucas at masuyong hinaplos ang kanyang balikat. I can't measure how happy I am at this moment. Masaya ako na napanagot na ng mga taong may kasalanan sa pagkamatay ng mga kinilala kong mga magulang. At last, matatahimik na rin sila kung saan sila naruroon. I'm sure nagagalak sila na magagandang bagay na nangyayari ngayon. Yeah, tinaas niyang kanyang muka upang tingnan ang binata. Thank you. Basta para sa'yo't sa mga anak natin, always ako narito. I love you. Anas nito't dinampian ng masuyong halik ang kanyang noo. Tahimik na sila ngayon at nahuli na rin ang mga kasangkot sa Red Pentagon, lalo ng pinakalider at pinuno na si Tessa, at nahatulan ng lifetime imprisonment dahil sa dami ng mga taong tumistigo dito. Ganun din ang mga galamay nito sa organisasyon, maging ang mga taong nasa underground tunnel kung saan nagkaroon ng mga iligal na paggawaan ay muling nakabalik sa kanilang mga pamilya. Ang lalaking sugatan na nailigtas ni Lucas ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaan ng binata. Napag-alaman niya na mismo si Aya nagbigay ng bracelet dito bilang tanda kung saan siya nito maaaring mahanap kung mapalad na makaligtas ito mula sa tunnel ng mga alipin ng Red Pentagon. It's good to know that, honey. Makapagsisimula na ulit tayo ng panibagong buhay. Muli nating bubuuhin ang panahong na sayang hindi tayo magkasama. We will start creating happy memories. You have a promise. Ano yun? Wala yata ako matanda na. Kunot nung sagot ni Lucas. Nabibitawan mo ng pagiging leader ng underground at magiging simpleng buhay na lamang. Oh, did I say that? Parang mahirap yata yun ah. Anito sa may iling. Ha? You mean?
No honey, of course. Gagawin ko kung yun ang gusto mo. Kaya lang, hindi ko naman yun basta matatalikuran ng ganun lang. Siyempre, bigyan mo pa rin ako ng time para makapag-adjust at maiprepare ang susunod na mamumuno. Remember, marami pa ring maliliit na kailangan tayo. But most of all, I don't want to have a wife who was always in danger. Kaya kapag kasal na tayo, you'll become a full-time housewife. Wala kang ibang gagawin kung hindi alagaan at bantayan ng mga bata. And also ako rin. Gusto ko every time na darating ako galing sa work, may misis akong fresh na sasalubong sa akin, okay? Nito sabi Kindat kay Aya. So plano mo na palang buruhin ako dito sa loob. Taas kilay na sagot ni Aya at sinundan ng irap dito. Hindi naman sa ganun, honey. Kaya lang gusto ko wala ka ng ibang iintindihin, maliban sa amin ng mga anak mo. At syempre gusto ko, every time na darating ako. Gumapang ang palad nito pa itaas sa kanyang dibdib. My wife is always ready for me. Ano ba? Angal ni Aya at pinigil ang palad nito na nagbabanta na namang maglikot sa kanyang kasalanan. Why? Don't you want it? You're tickling me? I like to see the way you tickled. At muli nitong hinagip ang bewang niya. Hindi na niya nagawang pumalag ng saraduhan nito ng labi ang kanyang mga labi hanggang sa nauwi muli sa mainit nilang pag-iisa. Puno ng kagalakan at pag-asa ang puso ni Aya habang naglalakad palapit sa altar. Ngayon ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib ni Lucas. At hindi pa rin siya lubos na makapaniwala. Nakasama nga niya ang lalaking minsan naging parte na nakaraan niya at hanggang ngayon sa kasalukuyan. Hindi rin niya inaasahan na sa araw na ito, lubos ang magiging kasiyahan niya matapos na makasama ang mga magulang na kay tagal na inakala niyang nawala na sa kanya. Ang mga ito ang siyang naghatid sa kanya sa harapan ng kanyang future husband. Ang kanyang dalawang kambal naman ang nagsilbing flower at ring bearer. Lahat ng kanyang mga kasama sa grupo'y naging abay at si Thea at Buboy ang nagsilbing maid honor at best man. Dinaluhan ito ng mga kilalang tao sa alta syudad, maging ang ilang mga kakilala at kaibigan na mula pa sa iba't ibang mga bansay nagsidalo din. Nagmistula yung wedding of the century sa dami ng mga nakiisa. Wala nang mahihiling pa si Aya sa kabila ng mapait at malungkot na kabataan niya at mga pagsubok na napagdaanan. Masasabi niyang napagtagumpayan niya yun lahat at ngayon masaya siyang mamumuhay ng masaya at tahimik kasamang kanyang mga mahal sa buhay. I love you now and forever, Miss Alia Marquez Cerveja Montago. Matamis na sabi ni Lucas at niyakap na mahigpit si Aya. I love you too, Mr. Lucas Montero. Till death do us part. Masuyot malambing na sagot naman ni Aya at sinelyuhan nila ito ng matamis at masuyong halik sa isa't isa. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw ni Aya ang kabuuan ng lungsod, mataas na mga gusali at parke. Para sa kanya napaka-perfect na ng lugar na yun. Masuyong dumadampi sa kanyang mahalina, malamig at sariwang hangin. Kasabay ng sumasayaw ang mga dahon at puno, sa ihip nito ganun din ang mga huni ng mga ibon sa paligid. Tanaw niyang lagaslas ng tubig na nasa talon sa ibaba at ang malinaw na daloy ng tubig nito. Masasabi niya na kagaya ng paligid niya, nakamtam niyang kapayapaan at katahimikan na hinahanap niya. Mula sa kanyang harapan, natatanaw rin niyang nalalapit na paglubog ng araw na kay gandang pagmasdan. Malamig dito, hindi ka pa ba papasok? Tinig ni Lucas mula sa kanyang likuran. Lumapit ito sa kanya at mula sa kanyang likuran ay hinapit siya nito palapit sa malapad nitong katawan. Masuyong sinanding ni Aya ang kanyang ulo sa malapad nitong dibdib at kinulong sa kanyang palad ang palad nitong nasa kanyang sikmura. Kasalukuyan silang nasa isang isla na pagmamayari ng pamilya nila para doon gugulin ng kanilang pulot gata. Mula sa kinalalagyan ay matatanaw ang kanilang lungsod at ang malawak na karagatan na siyang naging pagitan nito. Hindi niya sigurado kung hanggang kailan sila doon magtatagal. Ngunit kung siyang tatanungin, gusto niya na mamuhay doon na tahimik at malayo sa magulong mundo sa syudad. Naiwan ang kanilang kambal sa kanilang mga abuelo upang gugulin naman ng mga panahong matagal na hindi sila nakasama. Ang sarap kasi ng pakiramdam, yung ganito. Ramdam mo yung kapayapaan, at least. Ngayon panatag ng loob ko, nakasama ko at buong pamilya ko. Sino bang mag-aakala na lalaki hindi ko inaasahan na makikita ko muli ay superhero pala ng buhay ko? Tiningala niya ito at matamis ng ngimitian. That's the one I love you the most. Nito na masinigpitan palalong pagkakaya po sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Aya
na mag-init sa tuwing napapalapit ang mga katawan nila sa isa't isa. Ang alin? Your smile. I remember how you smiled at me that night, even if you're under the spirit of the wine. That smile captivate my heart so fast. Bahagyang nilayo ni Lucas ang katawan ni Aya at inikot paharap sa kanya. Hinawakan itong baba ni Aya at bahagyang inangat, pinakatitigan ng hustong kanyang mukha. That innocent and sweet face that I never imagined to be wild and strong behind. He added habang nasa mga mata ang fondness. Thank you, my superhero. She murmured at bahagyang tumingkayad. She cupped his face at masuyong dinampian ng halik sa labi. Ang asawa bago masuyong pinulupot ang mga braso sa batok nito. I love Mrs. Alia Montero with all my life and soul. I love you too. Ganting sagot ni Aya. Mahigpit na hinapit ni Lucas ang asawa sa bewang palapit. Mabilis na sinil ng halik sa labi bago maingat na binuhat at pinasok sa loob ng silid. Maingat na binaba niya ito sa malambot na kama at pinagmasdan. You're beautiful in and out, my wife. Anas nito habang masuyong nakatitig sa kanya. I know. That's why I captivated your heart so quickly. She teases him. That's what I like you. You're full of confidence. Anit at mabilis na kinulong kanyang mga labi at hindi na muli pang nakapagsalita si Aya. Naramdaman na lamang niya na maingat siyang pinatungan nito habang abalang mga kamay sa pagpisil sa kung saang parte ng kanyang katawan. Minsan pa, ipinaramdam nila ang tamis ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Tangi ang 4 na sulok ng silid na yon ang naging saksi sa kanilang mga matatamis na sandali na puno ng panibagong pag-asa at pagmamahal. Mga ungol nila na nagsasabi kung gaano nila kailangan ang bawat isa. Mga haplos na nangangako ng libo-libong kaligayahan at ang pag-ibig na nangungusap na kailanman sila'y magiging isa. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Aya at Lucas. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.